nakita ng labing-isa ang Panginoong Jesucristo, sinamba nila ang Panginoong Jesucristo. At nung sinamba siya, diba? Sabi ko doon, but some doubted. Yung iba nag-doubt. Diba? Kung siya ba ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo ay namatay, di ba? Tapos nabuhay na muli. Kaso nga lang, may doubt pa rin sila. Pero yung iba lang. Pero yung iba, sumamba sa Panginoon. Kung titignan po natin maigi, isang doktrina po dyan na napapalo, ang Panginoon Kristo ay Diyos na sinasamba. Sapagkat ang Panginoon Kristo, God the Father and God the Son are one. Sabi ng John chapter 10 verse 30, I am and the Lord are one. Okay? Ang Diyos, Ama at ako ay isa. Sabi ng John chapter 10 verse 30, kung hindi ako nagkakamali. I and my Father are one. No? Kaya siya, nung nakita siya ng labing-isang disipulo, sinamba ang Panginoon sa Kristo. Tumutol ba ang Panginoon sa Kristo? Sinabi niya, tumayo kayo. Tao na hindi dapat sambahin. Hindi. Remember, ang Panginoon sa Kristo, nagtuturo siya ng tamang katuruan. So kung nagtuturo siya ng tamang katuruan, kung siya ay tao at hindi siya Diyos, ang gagawin niya sa labing-isang disipulo, nung siya ay sumamba sa kanya, hindi niya pinahintulutan yon. Kagaya ni Pedro, si Pedro, nung sinamba siya ni Cornelio, lumuhod pa nga si Cornelio At sambahin si Pedro, sabi ni Pedro, sapagkat si Pedro ay natutunan niya yung katuruan na ang tao ay hindi dapat sambahin, yung katuruan yan ay galing sa Panginoon, sabi niya, tumayo ka Cornelio, hindi ako dapat na sambahin. Diyos lang ang dapat sinasamba. Yun ang response po ni Peter kay Cornelio nung siya po ay lumuhod at sinamba si Pedro. At sapagkat pinaniniwalaan si Pedro ay kauna-unahang Pope. No? Pero sa katunayan po, si Pedro, alam niya ang kanyang status na siya ay tao lang. Pero dito po sa Matthew chapter 17, and when they saw Him, nakita nila ang Kristo, they worship Him. Sinamba siya. We believe in the doctrine of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one. Punta pa na tayo sa John 5:7. Hindi ako nagkakamali. First John 5:7. First John 5:7. Foundation lang po natin ang Panginoon na siya ay Diyos. First John 5:7, sabi diyan, for there are three bear record in heaven. The Father, the Word. Who is that Word? Take note, the word there is capital W. When we say capital W, that is personal pronoun. Sa Tagalog, pangalang pantangi. No? Ang ginagamitan lang ng pangalang pantangi, mga estudyante, ay pangalan at lugar. Okay? Yan ang pangalang pantangi. So yung word dyan ay ang Panginoon sa Kristo and the Holy Ghost. That's why there are three bear record in heaven. So paano ang word ay ang Panginoon sa Kristo? Tandaan ninyo, nung ang Diyos sa Genesis, di ba, sinabi niya lang ang lahat ng bagay at nagkaroon na ng hayop, magkaroon ng ano. That word is the Lord Jesus Christ. Okay? Yung salita ay ang Panginoon sa Kristo. Patunayan natin, John chapter 1, I mean. Diba? Verse 1 and 14. Masyadong mahaba yan, hanggang 14 yan. Pero tatanong tayo mamaya ng 14. Sabi ng verse 1, in the beginning was the Word. Ang pasimula ay ang salita. Kapatid mo yung salita dyan, o word, capital ulit, ano? And the Word was with God. At ang salita ay Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay suma sa Diyos, sabi na. At ang salita ay Diyos. Then verse 14. And the Word was with flesh. At ang salita ay naging laman. Paano naging laman ang salita? May imposible po ba sa Diyos? Sabi ng ating tema po dyan, ng matagal nang hindi napapalitan, nothing is impossible with God. No? Walang imposible sa Diyos. No?
And the Word was made flesh. Bakit po? Ang tao kasi makasalanan. Dahil nagkasala, pupunta sa impyerno. At dahil doon, ang Diyos mismo makagawa ng solusyon para ang tao hindi pumunta ng impyerno. Kaya siya bilang Diyos, nagkatawang tao. Kaya in the Word was made flesh. And dwelt among us. Okay? Kaya pumasok siya sa sinampunan ni Mary. Sa Matthew naman po natin yung mababasa. No? At pinanganak bilang tao. Pero take note, ang konsepsyon o ang pagkabuntis ni Mary ay hindi po sa tao, sa banal na espiritu. Kasi po, ang natural na kaparaanan ng tao pag may panganak na tao, tatay plus nanay equals baby. Di ba? Tatay plus nanay equals baby. No? Pero si Mary po at saka si Joseph, that time, engaged pa lang sila, hindi pa sila mag-asawa. Kaya nagbalak si Joseph na hiwalayan niya si Mary. Bakit? Hindi mahawakan niya ng kamay, hindi niya ginawa eh. Kasi sacred yun eh. Yung panahon po nila, na bawal hawakan ng kamay ng babae, no? Bawal silang magtabi, hanggat di pa binibigyan kayong tulot, no? Yun po. Kaya nung nabuntis, nalaman niyang nabuntis si Mary, napapalang na siyang hiwalayan si Mary. Kasi kahiyan yun sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao. Pero alam po natin yung kwento. Alam po yung kwento. Nakatulog si Joseph, nagpakita ang anghel sa kanya, sinabi ng anghel, huwag kang matakot, Joseph. Sapagkat ang babae na si Mary, na iyong mapapangasawa, ang kanyang daladalang bata sa kanyang sinapupunan, ay galing sa Diyos. Nagmula sa Diyos. No? At ang batang ito, magliligtas ng isang katawan. Matthew 1:21. At ang papangalan sa kanya ay Jesus. So, yun po yun. Kaya po ang Panginoon Kristo, balik tayo sa Matthew chapter 28, verse 7. No? Kaya po ang Panginoon Kristo, 28 verse 17, I mean. Walang 1. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Diba? Lahat ng kapangyarihan ibinigay sa akin. So kung hindi siya Diyos, na pinaniwalaan ng ibang mga sekta, na siya ay tao lang, bakit siya sinasamba? Baka na pang ginawa pa sa Kristo. Nagpagaling siya sa mga may sakit, bumuhay ng mga patay. Lumakad sa ibabaw ng tubig. At maraming mga milagro ang kanyang ginawa. Napakaraming milagro. Sapagkat siya ay all-powerful. All power is given unto me in heaven and earth. Kaya hindi po tao ang Kristo, siya ay Diyos. Take note for that, Then verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo I am with you even unto the end of the world. Amen. Okay, so dapat tayo, unang pag-uusapan po natin, bilang isang Kristiyano, mga responsibilidad po natin, mga Kristiyano, una ay humayo, yung salitang buo. No? Kapag hindi pa Kristiyano, maintindihan natin kung hindi marunong humayo. Kasi hindi naman yung responsibilidad yun eh. Paano makapaghayo kapag hindi pa safe? Ang pwede lang humayo, magkaroon ng passion, which yan po yung ating subject last Sunday. Ang may passion lang po sa mga lost soul ay yung mga Kristiyano. Kaya po ang mga Kristiyano, hindi yan makapaghayo kung hindi saved. Kaya first thing first, tanungin po natin yung ating mga sarili, ako ba ay totoong Kristiyano? Ako ba ay may totoong kaugnayan sa Diyos? Tinanggap ko siya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Kung tinanggap mo siya, may kaugnayan tayo sa Panginoon, may personal relationship tayo sa Diyos, then nagkaroon ka ng passion for souls. And you are willing to go.
to do your number one responsibility to go. Okay? Eh bakit tayo inutusan ng Panginoon na humayo? No? Bakit po tayo inutusan ng Panginoon na humayo? Na mangaral po ng salita ng Diyos. Sabi ko kanina ng Brother Cesar sa kanyang binasa sa 2 Timothy chapter 4 verse 4, in season or out of season is the word. Diba? Kapanahunan man, hindi kapanahunan, pangit man yung panahon, or maganda yung panahon, may pera ka man o wala, no? You should go and preach the word. Yan po yung ibig sabihin po ng go. Patayo, pangangaral ng salita. At bakit po? No? Kailangan po natin sapagkat yan po yung ibinilin sa atin ng Panginoon. At the same time, that's the main thing. Yan po yung heartbeat ng Panginoon. Yung mga kaluluwa. Eh bakit yun po yung heartbeat ng Panginoon? Doon nga siya namatay eh. Yun nga po yung dahilan kung bakit po ang namatay ang Panginoon sa Kristo. Bakit po siya pinanganak sa laman? Para sa mga kaluluwa na mapapahamak sa impyerno. Kaya po ang Panginoon, yan po yung account na yan, senaryo na yan, na ang Panginoon sa Kristo ay papaakyat na po siya sa langit. 40 days, di ba? Manatili ang Panginoon sa Kristo. After 40 days, babalik na siya sa langit. Yan yung binibilin ng Panginoon. Na umayo ang bawat mga Kristiyano, ipalaganap ang salita ng Diyos, and four corners of the world. North, east, west, south. Wherever we are, preach the word in season or out of season. Kaya ang unang responsibility natin, umayo. Yun pong pagpalayan tayo ng Panginoon at maging answered prayer po tayo, umayo po tayo. Kumuha kayo po ng maraming tracts at magbigay po kayo. Pumunta kayo sa malingke na malingke, bawat pagbilhan niyo po, bigyan niyo po ng ganyan. Tracts. Actually yun na po ito kay Mami. Lahat ng bibilhan niya, meron siyang tracts lagi sa bag niya, binibigyan niya ng tracts. Kasama ng pera. Pagkas hindi na kami, siya magbabayad, may tax lagi. May nagbebenta na galo, mga teacher, may nanghingi, mapayento ka muna sa traffic light, may nanghingi ng barya, papaipitan niya lagi yan ng tax. Yan po ay paghayo. At alam niyo po ang best na paghayo ng go, our good testimony. Our good testimony. Dapat maging pagpapala po tayo sa mga taong nakakilala sa atin, mga kapitbahay natin. Kasi po yun yung ang effective ngayon na paghayo ay yung binagong buhay. Kahit anong klaseng pangaral po natin, kapag walang binagong buhay, anong sabi po ng kasabihan? Kakagang batingaw ng maalingaw-ngaw. Kasi hindi effective eh. No? Sabihin mo sa mga kapitbahay, magsimba tayo, pare eh. Diba? Kaya mo naging mare at pare kasi kainuman mo sa Tagaytay. Hindi nga. Sabihin sa'yo, kaya ka kainuman lakas mo ang uminom eh. Diba? Not effective. Kaya po ang paghayo po ay isa po na responsibilidad po natin mga Kristiyano. Amen. Sa po yan sa mga responsibility po natin, umayo. Go ye therefore and teach all nations. Pangalawa, teach. So bago magturo, ano po ang kasabihan? You cannot give what you don't know. Kaya mahalagang mag-aral. Napakalaga pong makinig ng salita ng Diyos. Yung ginagawa ko ngayon ay nangangaral ko sa inyo, para mag-absorb, matuto ng salita ng Diyos, para may tuturo. Yan po yun, no? You cannot give what you don't have. Paano ko magtuturo, no? Paano mo tuturo yung John 3:16? Hindi mo mamimura yung John 3:16 eh. Diba? Sabi mo, okay kapatid, ito ang sabi ng salita ng Diyos sa John 3:16. Pagkatapos hindi mo siya may paliwanag,
Bakit hindi mo paliwanag? Kasi nung nagtuturo si Pastor, nagsiselfon ka. Nagpe-Facebook ka. O, dili kaya, di ba hindi nakikinig? Nakatingin lang ng Pastor, pero hindi naman nakikinig. Tagos naman yung paningin doon sa likod. Bakit? May iniisip, di ba, somewhere. May ibang lumalabas sa kanyang kaisipan, pero nandito, nakikinig dito sa akin. Kaya pagdating sa labas, mayroong saksi ni Jehovah o sino pa man ng mga ibang sekta, mga ngaral sa salita ng Diyos, wala kang pangunta na salita ng Diyos sapagkat wala ka namang alam. Remember, you cannot give what you don't have. Paano kang magtuturo na wala ka namang tuturo? Kaya nga dapat, sa pagtuturo, dapat mag-aral. Tama ba? Sa mga teacher, hindi pwedeng magturo na walang critical na lesson plan. Amen. Hindi lang basta magturo. Talagang may pag-aaral. Paano ka magtuturo na walang inatal? Di ba? Kaya pa mahalaga rin magtuturo at pag-aaral. At pag-aaral, bago magturo. Ayan. Kaya po yung aking ginagawa po ngayon ay nagtuturo. Para tayo matuto, para mayroon tayong pangaral. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2? Napakaganda yung sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 2 eh. Sabi diyan, in the things that thou hast heard of me. Mga bagay na inyong napakinggan sa akin among many witnesses na siyang nakakilala, nakakita sa akin, sabi ni Apostol Paul. The same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Pati po ba? Sino po yung mga na yan? Sino po yung mga accountability na yun para magturo? Yung mga Kristiyano, syempre. Alam magtuturo sa atin yung salita ng English, hindi Kristiyano. Buti pa yung mga hindi Kristiyano marunong sa Bible. Kasi parang naging hindi Kristiyano yun, hindi marunong sa Bible. Maraming mga magagaling sa Bible, pero hindi Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Pinag-aaralan yung Bible kaya hinahanapan ng butas na may mali para ipang-debate. Alam niyo po ba yung mga Muslim ay naaral ng salita ng Diyos? Makinig na kayo sa FB? Baka mga Kristiyano dyan, mas maraming beses ko pa nabasa ang kanilang Bible kaysa yung Bible nila. Di ba sabi ng mga nagdidebate dyan? Sa mga online. Pero mga Muslim, binabasa na yung Bible para mayroon silang pang-counter sa doktrina ng mga Kristiyano. Tayo kaya, binabasa natin yung Quran nila para malaman natin yung kanilang doktrina, para may mag-counter tayo. Pero alam niyo po ba, may mga nagbabasa ng Muslim ng Bible na naku-convert into Christianity? Pero hindi lahat. Kasi sabi ng Bible, yung naghahanap makakasumpong. Yung totoong naghahanap. Yung totoong kumakatok pagpupuksan. So yun lang po, Kaya napakahalaga po yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Na bawat tayo pumunta sa bahay-sambahan, buksan natin ang ating mga isip at mga puso sa salita ng Diyos at i-absorb ang buhay ng salita ng Diyos para tayo ay matuto. At para may panlaban tayo sa labas, sa buhay, at the same time, sa mga maling katuruan. Di ba sabi ng Peter? Amen. Anong po yan? 2 Peter po ba yan? 3:15? Sabi ko, Pakibuksan na po. kaya nasagot ang bawat pagkatanungan. Ayan. Pakibuksan po. 2 Peter 3:15. Mali. Baka 2 Peter yan? O 1 Peter? Ayan, 1 Peter, nakamali ko ako. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Isa sa mga responsibilidad natin ay sumagot sa mga may nagtatanong sa atin, especially
kung pang-spiritual na bagay. Mga bagay na pang makalangit. No? Sapagkat tungkulin natin yan, mga Kristiyano. Kaya pangalawang responsibilidad po natin ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kaso nga lang, ang problema, sabi ko, mag-Sunday school tayo mga kapatid, may quiz ang unti-unting nalagas kasi ayaw mag-review, ayaw mag-memorize ng Bible. No? Samantalang responsibilidad natin yung mag-memorize ng Bible. Di ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Di ba? Samantalang yung wala tayong TV, no? Buksan natin mga kapatid sa Sakaraya. Nakusan tayo yung Sakaraya. Naman, hindi mo alam kung saan uugatin. Bible mismo, no? Hindi mo alam eh. Kaya nga dapat yung mga Bible po natin, expert po natin kung paano hawakan. Gaya po yan ng rifle. Alam niyo po, yung mga magagaling po na mga sniper, sapagkat yung kanilang baril ay kabisado nila. Yung aim, yung telescope, mga kabisado. Kaya pag nakahawak sila ng ibang baril, bago sa kanila yon, nahihirap yun sa kanila. Unang-una yung impact, yung bigat, no? Yung aim ng telescope, hirap. Kaya maganda po, no? Meron kayong sariling Bible po, no? Na laging pinupuklat. Amen? Yes po. Kailangan po natin mag-aaral sa salita ng Diyos. Ang matindi po dito, no? Ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, di ka na nakapabasa ng Bible, eh kung saan di ka lang pupunta, tulog pa. No? Hindi nag-absorb. Diba? Bakit hindi nag-absorb? Diba? Napilitan lang. Punta sa simbahan. Bakit hindi nag-absorb? Hindi naging ready kagabi. Nagpuyat. Diba? Nag-TikTok, nag-Facebook, palos magdamag. Kaya pagdating ng linggo, inaantok. Kaya hindi nag-absorb ng salita ng Diyos. Eh, ganun din naman sa mga estudyante eh. Mantalin mo, diba, may pasok kinabukasan. Pagkatapos, gabi. Diba, nagsiselfon pa. Tumatalokbong ng kumot, pero yung cellphone bukas. Bakit? Kasi pag nalaman ni nanay, kukunin yung cellphone. Kaya pagdating sa school, pagtanong ni teacher, nga, diba? Pakuhanan ng card na iyan na sabihin kay mother, kay tatay, kay nanay, nakakuha naman yung card ko, report card ko. Kasi nga alam niya, palakul. Mag-aaral ng mabuti. Para mayroong isasagot. Di ba sabi ng 1 Peter 3:15, wala kang isasagot kung walang inaral. Walang sagot sa kisame, mini-mini mo. Walang ganon. Diba? Alatsamba. No. Diba? Kaya po ang pag-aaral ko, ang hindi pag-aaral ay din, kasalanan din. Remember, ang katamaran ay kasalanan. Ang Kristiyanong tamad mag-aaral, kasalanan. That is sin of omission. Diba? Alam niyo po yung salitang omission? Kapag ikaw ay nagbebenta at kumita yung ibinibenta mong produkto, di ba, mayroon kang commission doon. Commission. Di ba? Di ba, sabi sa'yo, sis, pabinta naman itong yan. Pag nagbenta mo yan, may commission ka 10%. Ang tawag doon, commission. Commission mo doon sa iyong binenta. Di ba? Pero kapag yung bagay na alam natin tama, hindi natin ginawa, ang tawag naman doon ay sin of omission. Inumit mo. Alam mong tama, hindi mo ginawa. Kaya alam mong tama mag-aral, hindi ka nag-aral. That is sin also. Alam mong trabaho mo yan, ibinili sa'yo ng nanay mo, pag-alas niya, pagdating mo, dapat ayos na yan. Pagdating niya, hindi mo pa ginawa, that is sin of omission. Ano yun? Katamaran. Kaya katamaran, kasalanan din. Hello, mga estudyante. Kaya dapat, ang estudyanteng responsibilidad
Ang estudyanteng responsable, hindi dapat tamad mag-aral. Dapat ang Kristiyano magagaling dapat. Oo. I challenge you mga estudyante. Kapag kayo ay may honor, di ba? Iti-treat ko kayo sa masarap na kainan. Ha? Sa Vikings. Ano yung Vikings sa kainan? Madali kayo yung ano? Ano yung kainan dyan sa palapala na ang daming pagpipilan dyan? Yakiniks. Sarap nun. Ikaw ang luluto, pipili ka ng iba't ibang klaseng isda, pipili ka ng iba't ibang karne, no? Tapos dessert, lahat ng dessert, nandun din, may gulay din, dito din, pili ka, luluto mo lang. Diba? Mga mamahaling isda na, nandun yun. Ikaw may kondisyon, ano? Actually po, hindi po masama ng kondisyon po sa inyong mga anak, mga nanay. Mga anak, kapag mataas yung grade mo, mga lahat, line of 85 pataas, bibilhan kita ng 5. Situate na pag nagawa ng anak mo yun, pinangako mo gagawin mo din. Bakit? Inspiration yun eh. Kasi mawawala mag-discourage yan. Kapag nangako ka, hindi ka tumutupad. At the same time, masama din yung nangako ka na hindi mo tinutupad. Eh di wag na lang ako mangako, Pastor. Tika muna. Kapag nangangako ko na naman, yan ay pagpapakita na ikaw ay may pananampalataya. Kaya wala tayong pupuntahan eh. Kasi kung hindi ka takot ka naman mangako, paduwagan yun. Amen? Sa number 2 pa lang tayo, ano? Go, teach. Ano yung pangatlo? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Pangalawa, baptizing or baptism. Kasi pagkatapos namamaturuan ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Baptize natin. Bakit kailangan natin baptize? Unang-una, para sila po ay maging kaanib ng iglesia. Mahalaga po ba yung iglesia? Yes. Tinayo ng Panginoon Jesucristo yung iglesia eh. At sabi ng Panginoon, huwag natin kaligtaan ng pagtitipon ng mga Kristiyano sa simbahan. Iutos ba yun ng Panginoon? Yes, utos po yun ng Panginoon. Isa po yun na responsibilidad po natin. Inuutos din eh. No? Kaya yung sinabi ko kanina, hindi lang basta siya pribilehiyo, kundi responsibilidad din. Yung pagsamba. Diba binanggit ko kanina? Privilege ang pagsamba. Yes, privilege. Pero take note. Diba? Responsibilidad din natin yan. Inutos ng Panginoon niya. Sa bawat utos, na dapat natin gawin ay responsibilidad natin yan. So, baptize, hindi, baptism. Dapat mabaptize natin sila. Kasi sabi ng Acts, lahat ng mga naturuan, nag-confess ng kanilang mga kasalanan sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon Kristo bilang Panginoon sa kanilang tagapagligtas, sabi ng Bible, and they are added to the church daily that should be saved. Na silang mga nagsitanggap sa Panginoon. Kaya po ang buhay ng church, unang-una, magaling yan sa sulwiling, umayo. Ang buhay ng church, diba, may pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangatlo, dapat mayroong nababaptize taon-taon. Kung kaya natin mantid, bakit? No, hindi. So, dapat mayroong nababaptize mantid. No? Hindi lang mag-baptize kasi maliligo sa dagat. Diba? Hindi lang mag-baptize kasi maliligo sa dagat, may kainan. Mag-baptize kasi seryoso. Tatalikuhan na yung dating buhay. Kasi ano ba ang picture ng baptism? Tinuro ko na po sa lahat ng mga nabaptize. Ang picture po ng baptism ay the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang kamatayan,
ang pagkalibing. No? Kaya po inilulog natin yung baptism. Mga ibig sabihin kasi ng baptism ay paglubog. Wala po sa Bible ang pouring at sprinkling o binyag. No? Ang meron po ay baptism. Ang ibig sabihin ay paglubog. Kasi po paglubog, picture po ng kamatayan ng Panginoon Kristo. Na kasama tayong inilibing ng Panginoon. Ano po yun? Yung old life. Nung ako ay nabaptize, kasama ng nailibing yung dati kong pagkatao nung ako ay nabaptize. Amen. Ha? At pagkaahon dun sa tubig, muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo. New life. Na kung saan, no, ang Kristiyano tumanggap sa kanya, sadyang magbabaw dahil seryoso, ipayag ang kanyang pananampalataya saan man siya mapunta. Kaya hindi na yan nahihiya na manamit ng tama. Amen. Amen. Diba? Nung hindi nga tayo mananampalataya, hindi tayo nahihiyang manamit ng mali di ba? Yung pananamit ko nung hindi ako mananampalataya, butas Kahit bago kong t-shirt, tinalaglag niya yung kamay, pinuputasan ko, nilalagyan ko pa ng diamond ng spit. No? Kasi marunong din ako magtungis, no? Magpusoy, kalaban ko pa nga tayo ni Jan no? Pag wala kaming ginagawa, nasa ilalim lang kami ng puno ng mangga. Papalipas ng araw, yun, piso-piso yun, kahit magkakapatid kami, ano namin yung bara, diba? Hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, umiinom din ako. Pero sabi ng Bible, kung ikaw ay sulis pa ng palataya, kalakip ng old life natin, inilibing kasama kay Kristo. Kaya nga po, ang biblical po ay baptism. The death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi pa kayo nabaptize ng proper baptism na tinuturo ng Bible, at kung magpapabaptize kayo, isa pa po, no? Nakakibat po ng baptism ay magiging kapaguyakan ng church nito. Amen. Dapat mayroong kang church na inaaniban. Amen. Amen. Hindi lang tuwing gusto dahil okay ang pakiramdam. O dili kaya ako, sisimba ako kasi pinagpala ako. Sisimba ako kasi birthday ko. Amen. Paano pag hindi na pinagpala, hindi na magsisimba? Paano pag hindi birthday, hindi na magsisimba? Diba? Paano kapag hindi New Year? New Year, bagong taon, bagong buhay. Pero pagkatapos ng New Year, no. Dapat tuloy-tuloy yung ating paglago sa Panginoon. Amen? At ang pinakamahirap po na gawain ng isang Kristiyano ay magpatuloy. Yung consistency. Alam mo yung pinakamahirap sa lahat Sa buhay ng isang Kristiyano, yung consistent sa ating buhay pananampalataya, paglago para sa Panginoon. Yes, diba? Mahirap i-maintain ba, diba? Ang grade na 90? Mahirap. Diba? Pero kailangan, kung gusto mo, hindi malaglag sa honor roll, sa honor A. Diba? Gusto mo i-achieve yung achievers na ngayon, diba? Achievers sa honor A, mga gano'n. Alam niyo po, nagaling yan sa aming ECE. Dati hindi ganyan yung yung public, top 1, top 2, hanggang top 10. Pagkatapos, mentor. Diba? Pero ngayon, achievers siya ako na kayo. ACE ko rin na kasi nagapon yan. Sa amin. Ginaya ko ng public. Diba? So, mahalaga po, no? Na tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos para mayroon tayo baptize. Paano tayo magkakaroon ng baptism? Kung wala namang nayayakal o napapangaralan ng salita ng Diyos. Wala namang tumatanggap sa Panginoon kasi mga Kristiyano tamad. Di ba? Kaya walang mababaptize. Amen? Amen! Kailangan natin lumayo, amen mga kapatid? Amen. Nagsisimula sa atin. Paano tayo mag-i-encourage sa iba? Yung sarili na natin, hindi din natin ma-encourage sa Panginoon Right? You must encourage first yourself to the Lord before you encourage others.
sabihin mo sa sa kaibigan mo, alam mo, kaibigan, kaya mo yan, pero ikaw hindi mo naman kaya. Di ba? Paano ka mag-encourage? You cannot give what you don't have. Di ba? Amen? Kaya ka lang magiging effective na encourager sa taong nangihina kapag ikaw ay malakas. Amen? Amen. Hindi ka makapag-encourage kapag ikaw ay mahina. Kaya dapat ang goal natin magpalakas sa Panginoon. Again, wala po tayong mababaptize kung hindi tayo mahayo at wala tayong alam. That's why we need to go, we need to teach. Before we teach, we need to learn first. Okay? Because you cannot give what you don't have. You cannot teach what you if you don't have. Hindi ka makapagturo kung wala po tayo. Kaya kailangan natin mag-aaral para meron tayo nito. At para tayo maragdagan, umahay tayo, mangaral para may mabaptize. Pang-apat at pang-huli, discipleship. 20 yun, nasa 20 na. It's all about discipleship. Ano sabi diyan? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Teaching them to observe all things. Lahat, di ba? Ng bagay ay, di ba? Ituro mo din, obserbahan mo whatsoever I have commanded you. Ang tawag ko dyan ay discipleship. Ano yung discipleship? Pag-aalaga ng kaluluwa. You can double yourself. Idodouble mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, mga anak ka, mag-multiply ka. Yun po yun. Yan po yung teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kagaya po ng ginawa ng Panginoon Kristo. Bago siya umakyat sa langit, anumang mayroon ng Panginoon Kristo, itinuro niya lahat sa kanyang mga disipulo. Yan po yung ibig sabihin niya. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kaya nung alam ng Panginoon, naunong na yung 12, panahon na para siya yuliin at may baka sa buhos. Pero alam nyo, pagbalik ng Panginoon sa Kristo, after po niyang mabuhay na muli, nalungkot ang Panginoon. Alam mo bakit po? Yung 11 na kanyang alagad, bumalik sa dati. Sa dati nilang ginagawa. Yung mga anak, tulad ni Pedro, si Pedro, ang trabaho ni Pedro po ay mangingisda. So, inahanap ng Panginoon yung mga disipulo. At nakatagpuan niya si Pedro, nandun ulit sa sa dalampasigan, nanguhuli ng isda. Kaya ang sabi ng Panginoon, nakita niya si Pedro, labis thou me more than this. Mas mahal mo ba ang mga bagay na ito, Pedro, kaysa sa atin? Sabi ni Pedro, mahal kita, Panginoon. Inulit-ulit ang Panginoon yung tanong. Ganon ulit. Mas mahal mo ba mga bagay nito, Pedro, kaysa sa akin? Mahal kita, Panginoon. Inulit-ulit ang Panginoon. Nalungkot na si Pedro. Mahal kita, Panginoon. Ano bang patunayan ko, Panginoon, na mahal kita? Okay, kung talagang mahal mo ako, Panginoon, mahal mo ako, Pedro, sabi ng Panginoon, feed my sheep. Pakainin mo ang aking mga tupa. Ayun na po, no? Kaya kailangan po natin mag-disciple. Madali lang pong mangaral. Madali lang pong magbigay ng tax. Eh, kunin yung tax. Punta kayo sa maliki, lahat ng tao makita nyo, bigyan nyo ng tax eh. Kaya sa bawat tax na ating binibigay dyan, kahit paano, pag pinasa yan at totoong tumanggap sa Panginoon, madadagdag yan sa iglesia. Marami, hindi sa atin, madagdag. Sa ibang iglesia, panalo pa din. Bakit po? Nakapagbigay tayo ng kaluluwa at programs. Kaya mas maganda pa din. Pagkatapos natin mangaral ng salita ng Diyos sa iba, i-disciple natin. Paano po kayo pag-disciple? Ang nagkakang. Tuwing Sabado, papalo up na siya. Ganun po ang pag-disciple. Says, follow pa na nga, hindi ko bukas. Dadaan kita dito ka, pupunahan kita. Susundin tayo ni Pastor. Mga
ganitong oras, hindi ko ka na pupuntahan kita. That is discipleship. Amen? Amen. Oh, ito yung discipleship. Hindi yung bahala siya kung hindi siya mag-isip. Amen. Kaya nga dapat ang Kristyano mas maaga pag mag-disciple maligo. Hindi yung manigaga. Uy, ang social media na, mag-alas 9 na. Doon siya maliligo. Eh, paano naman yung disciple mo? Eh, paano pag nalindin? Hindi parehas na. Diba? Ang pag-disciple ko na tama, diba? Sa pagsusundo ng kaluluwa, agahan mo. Kasi kung siya pa ay tulog, di magigising, di ba? Ganun talaga eh. Ganun sa pag-discipleship. Yung pera mo, pera niya. Amen. Eh bakit? Winiwin mo sa Panginoon eh. Yung pagkain mo, pagkain niya. Alam mo ba yung pagkain ka, yung disciple mo, wala? O di mo ba? Di ba ganyan ang ginawa ng Panginoon? Nung in-encourage niya ang Macedonian Church, di ba? Bininta nila lahat ng mga kariyaran at i-distribute nila. Kasi nga, yun po yung discipleship. Kung may kailangan siya, kung kaya mo, i-provide mo. Discipleship. Ako na yan, sa Dasman, nagkakapit ka noon. Diba? Pinigyan ako ng 2 bus dito. Dadalhin sa iba sa bags camp. Sabi ko, wala akong pera. May bayad pa lang, 50 pesos. Ay, hindi lang, mga 100 pesos. May kapit. Trabaho ka ng Lunes, kasi yung Lunes, day off namin. Gawin mo lang kung gusto mo, magpahinga ka, matulog ka, magtrabaho ka. Tuwing Lunes, ginagawa ko nun. Kinakausap ko yung mga sirang bubong, gutter, mga lababo. Pag ka gusto magpapintuwa, kinakausap ko naman po doon. Tuwing Lunes, yung ginagawa ko, nag-ipon ako. May magkaroon ng 800, may magkaroon ng 1,000, umipon ko yun. Kapag may mayroong mga event, meron akong panggastos. Isan ba naman mapupunta yung support namin ng 50 pesos? Diba? Kulang ang pambili ng shampoo, diba? Safeguard, tsaka toothpaste eh. Yung 50 pesos, diba? Saan mapupunta yan? Kaya ang ginagawa ko nun, dahil marunong ako sa mga bagay-bagay, yung ginagawa ko, nagtatiles ako ng CR, nagtatiles ako ng babo, diba? Nagpapalit ng bubong, ng kalat, ng pintura. Magawa ng cabinet. Diba? Bakit yun? Ginagawa ko yun, hindi para sa aking sarili, para sa aking mga disipulo, para sa aking mga madadala sa Panginoon. Kasi kung titignan mo natin maigi, no? Ako marunong ako sa mga, marami kong alam, di ba? Hindi naman lahat alam ko. Marami akong alam na gawain. Hindi ako takot sana pumapat-pat. Ipatungan ako sa probinsya, Metro Manila, o saan man, kapalot ng